Eyo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At eto na nga mga kababayan, no, FPRRD o dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinabla nga ba ng China mga kababayan, no? Iniwanan nga ba sa ere ang kanilang kaalyado dito sa Pilipinas, ang dating Pangulong Duterte, dahil di umano sa balita mga kababayan, no, na yung asylum po application ni FPRRD ay tinanggihan daw po ng China. Oh, grabe, no? Iniwanan sa ere bigla si PRRD, no? May kumalat na balita noon, no? Sabi, kaya daw nagpunta ng Hong Kong, no? Dating Pangulong Duterte dahil hihingi daw po ng tulong sa China. At eto nga siguro yung karugtong noon, no? Tinanggihan ng China, no? Ang dating Pangulong Duterte, no? Hindi binigyan ng asylum mga kababayan. Pero sa kabilang banda, yan naman po ay itinanggi, no? Netong si Harry Roque na ngayon ay nakalabas ng bansa at nandoon po sa Netherlands at hindi natin alam kung nasa dahig pa siya mga kababayan, pero sabi niya wala na daw siya sa dahig, no? Na humihingi rin ng asylum at bigla rin nag-apply ng asylum doon para hindi na siya mapauwi ng Pilipinas. Alam niyo, simple lang, no? Para sa akin, bakit ka hihingi ng asylum dyan kung wala ka namang ginawang hindi maganda dito sa Pilipinas, 'di ba? So, pag-iisipan ka talaga na nagtatago ka, no? May tinatakbuhan ka, meron kang itinatago. 'Yun ang iisipin ng sambayanan sa iyo kasi hindi ka naman tatakbo diyan sa dahig, bigla-bigla ka na lang susulpot diyan. No? Tapos ang sasabihin, gusto niya ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte, tapos tinanggihan siya ng ating Vice President Sara Duterte. Tapos bigla siyang hihingi ng asylum doon po sa Netherlands, etong si Harry Roque. So pag-iisipan talaga siya ng mamamayang Pilipino, ng sambayan ng Pilipino na may itinatago siya. No, harapin niya yung kaso dito siguro para mas maganda, no, yung maging itsura niya. Ibig ko sabihin, mas maganda yung maging tingin sa kanya, no, ng mga Pilipino, 'di ba? So alamin natin tong balita na to mga kababayan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment sa comment section. Alright, so umpisa na natin to. Let's go. Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. ICC. Bago pa man maaresto at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China. Okay, so sinubukan umano na mag-apply, no, ng asylum sa China. Anong nangyari? Pero tinanggihan siya. Tinanggihan siya ng China. Napaisip siguro yung China, naku, wag na tayo sumali dyan, lalo lang lalaki problema natin. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, no? Ang kwento niya kaugnay sa naging paghahanda para sa pag-aresto sa dating Pangulo sa balitang hatid ni Maki Pulido. So, meron silang mapagkakatiwalaang source na naglabas, no, ng impormasyon na ang dating Pangulong Duterte di umano ay nag-a-apply ng asylum sa China. No, para hindi na siya makabalik dito sa Pilipinas. Parang ano yan, magiging protection niya doon, no, doon sa China. Parang ganun yung pagkakaintindi ko diyan. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP So, Criminal Enero pa lang, meron na palang meron na palang impormasyon tungkol sa arrest warrant. Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. So may utos na, no? Pagka lumabas yung warrant of arrest, arestuhin, no, itong dating Pangulong Duterte, 'di ba? Pero sabi nga nung iba, wala daw di umanong warrant of arrest.
Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Okay. So, eto napaisip lang ako bigla, no? Baka kasi, alam nila na merong i-release na arrest warrant sa araw na yon, no? Baka merong mga inside na information. Lalabas na yung arrest warrant mo. No, o mag-schedule tayo papuntang Hong Kong, baka makahingi tayo ng asylum sa China. Okay, so nung hindi sila binigyan ng asylum ng China at nagpahayag nga yung China ng kanilang statement tungkol nga po sa nangyari na yan, no, wala silang ibang choice kundi bumalik, no, dito sa Pilipinas. At ang nga nila parang merong ahas, no, sa loob ng kampo ng mga Duterte na yung mga usapan ay lumabas. Okay, so siguro lang hindi ko sinasabing ito talaga yung nangyari. Siguro, no, may plano sila na pumunta rito o bumalik ng Pilipinas na off-schedule nila, na hindi dapat yun yung schedule na alam ng taong bayan o alam ng nakakarami. Okay, so sabi nga parang binago yung schedule nun. Nagkataon naman na pagbalik nila rito, may mga nakaabang na. Okay, so sila, na off guard sila ron. Off guard sila dahil diretso na sa airport 'Di ba? Sa airport pa lang paglapag ng eroplano, dinampot na kagad, 'di ba? So, merong mga may mga inside information na nagli-leak, no, sa magkabilang side kung makikita natin dito. Pero ang usapin dito, mga kababayan, is tinanggihan siya ng China sa kanyang hinihiling na asylum. Okay. Bakit kaya? Di ba? Mapapaisip ka, bakit kaya? Samantalang dati, no, kung ipagtanggol niya ang China, close na close sila ng China, di ba? Halos napabayaan nga natin yung West Philippine Sea, walang nagbantay. Sabi natin may nagbantay sa West Philippine Sea. Pero sinasabi ng nakararami na dun daw sa panahon nila, no, ng nakaraang administrasyon, dun yung mga panahon na talagang napakarami, no, ng nagawang na artificial island ng China dyan po sa West Philippine Sea. So mapapaisip ka, bakit biglang ganun tinalikuran si Duterte ng mga Chinese? No? Iniwanan sa air, di ba? Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state So Hong Kong pa lang huhulihin na siya. 'Di ba? Ayaw lang makipag-cooperate ng Interpol sa Hong Kong, 'di ba? party ang China sa Rome Statute. Baliktad, ayaw makipag-coordinate ng Hong Kong sa Interpol, parang ganun. Mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong. Binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. So sa Hong Kong pa lang talagang binantayan na si PRRD. No, sa Hong Kong pa lang. So talagang siniguro na uuwi siya ng Pilipinas. Talagang isusurrender no? Ganun din pala, may coordination din sa Hong Kong. Diba? Ang Hong Kong hawak ng China yan. No? So parang pinagkanulo rin siya ng China. Diba? Grabe, no? Nilaglag to the max. Tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source. Balikan natin. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay 6 na Hong Kong police. Ang anong ginawa? Siya sa kanyang flight. Para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight pabalik ng Pilipinas. So binantayan talaga siya kasi baka nga naman na hindi siya sumakay ng aeroplano pabalik ng Pilipinas. No? Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. So 5 yung confirmed booking, so 5 flight yun. Lalabas doon. Okay, so isang flight lang yung sinakyan niya at merong mga nakamatsyag na pala sa kanya doon pa lang sa Hong Kong.
So, ibig sabihin, mga kababayan, kahit alin dun sa 5 booking na yon ang sakyan niya, kung may nakamonitor sa kanya, 'di ba? Sigurado, no, na mahuhuli siya at malalaman, no, kung ano yung flight niya, anong oras yung dating niya. So, may coordination talaga galing Hong Kong. So, may mga intel, 'di ba, na galing Hong Kong. Grabe talagang nilaglag na si Duterte rito. Wala na, no? Talagang tinalikuran na siya, 'di ba? Imagine ninyo 'yon. Umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. So strategy lang pala nila yon. So parang ang nangyayari dito, mind game, no? Yung sinasabi natin noong nakaraan, mahilig sila sa mind game na yung ginagawa ng mga Duterte, no, ng dating Pangulong Duterte na nababanat siya. No, tapos sasabihin ng mga tao niya na joke lang. Okay? Pero nailabas na yun sa baga, nasabi na nila kung ano yung gusto nilang sabihin. Tapos sasabihin joke lang. Ang ginawa ngayon nitong mga to, no, imbis na mag-abang, no, pinakita nila is nasa Davao International Airport yung maraming sundalo, pero diskarte lang din pala nila yon, no, parang pampalito lang din, mga kababayan. Ginamit sa kanila yung ginawa nila no. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin, kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3 kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG. Prinactice pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. So talagang planado, may coordination, mga kababayan. Lahat ng galaw nila, tansyado, no, planado yung lahat ng gagawin nila sa paghuli dito kay Duterte. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Yun, no? Diba? Malinaw detalyado yung pagkakahuli sa kanya diba? So, eto naman, sinasabi, no? Malinaw yun na merong tawag natin dito, merong leak information. No, tapos parang tinabla talaga siya ng China. Imagine ninyo Hong Kong, no, binantayan yung pag-uwi niya. 'Di ba? Hanggang sa makasakay siya ng eroplano. Imagine ninyo 'yon. Talaga nilaglag siya. Pero nakakapagtaka diyan, mga babayan, sinasabi neto ni Attorney Harry Roque na yung pag-a-apply daw ni FPRRD ng asylum sa China at Hong Kong, fake news daw. Okay. Umalma no? Pakinggan natin itong balita na to mula sa UNTV. Itinanggi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang alin? kumakalat na balitang nag-apply umano ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China at Hong Kong. Okay, so inanggihan daw, walang asylum, mga kababayan, no? Hindi niya baga sinasabi niya na fake news 'yan. No, yung balita na 'yan na nag-apply siya ng asylum, fake news 'yan. Di na rin ako naniniwala honestly kay Attorney Harry Roque dahil sa mga nangyayari doon sa mga hearing. Kasi sinasabi ko nga, kung wala siyang kasalanan, ba't kailangan niyang lumabas ng bansa? 'Di ba? Bumalik ka ng Pilipinas. No, harapin mo yung reklamo sa iyo, yung sinasabi sa iyo. Ba't kailangan mo tumakbo? 'Di ba? Tapos ngayon mag-a-apply ka ng asylum diyan sa Netherlands. Para matakbuhan mo yung mga kaso rito. Ito idea ko lang, no? Parang, syempre, lahat ng Pilipino mapapaisip ng ganitong bagay, Diba? Bakit ka mag-a-apply ng asylum dyan? No? May tinatago ka ba? May tinatakbuhan ka ba? Yun yung iisipin ng sambayan ng Pilipino. Kung wala kang tinatakbuhan, wala kang tinatago,
No, bumalik ka ng Pilipinas, harapin mo yung mga tanong sa'yo, patunayan mo. Kung wala, di wala. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Di ba, mga kababayan? Ay, ewan ko pero parang may something may something na hindi tama no, sa ginagawa ni Attorney Harry Roque. Ito sa akin lang Ewan ko sa inyo, comment nyo dyan sa baba, no? Sa isang opisyal na post ni Attorney Roque, ipinaliwanag nito na hindi anya kasapi ang China at Hong Kong sa 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Kaya naman imposible anya na nag-apply doon si former President Duterte ng asylum. Sinasabing nag-apply ng asylum si dating Pangulong Duterte bago pa umano siya ipaaresto ng International Criminal Court. Yun, no? Siguro ito, pinapabulaanan nila para lang hindi lumabas, mga kababayan, na iniwanan sa ere, no, ang dating Pangulong Duterte ng kinikilala niyang kaibigan na Chinese. Para lang mapagaang siguro, no, yung usapin. 'Di ba? Yung mapagaang yung kalooban. 'Di ba? Para lang hindi masakit sa loob na iniwanan sa ere ang dating Pangulong Duterte, itong si Attorney Harry Roque, siguro ang ginawa niya, sasabihin niya fake news, 'di ba? Siguro, hindi ko sinasabing eksakto na ganun yung nangyari, no? Pero, di ba, malay nyo naman, di ba? Strategy o kanya-kanyang diskarte yan para mapabulaanan yung isang bagay, no? Yung isang balita para ma-justify na ganito yung nangyari at hindi ganyan, di ba? Kayo, anong masasabi ninyo dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.